Alright! Good morning Pilipinas and good morning world! At sa ating mga kababayang OFW at mga kababayan natin na nandyan sa Pilipinas, saan mang sulok tayo ng ating mundo, maraming salamat at mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Well, anyways, tuloy-tuloy lang po tayo sa ating balita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipipakalat ng mga fake news peddlers ng mga anti-Marcos, lalo-lalo na doon galing po sa mga fentanyl ng mga vlogger bagabayan. Yes, dapat silang sasagutin. Bakit? Kasi bagaayaan natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay PBBM at sa Marcos Administration sa katagalan bagabayan, akala mga paninira ay magtotoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sasagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama nyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, may nagbibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa bahay na social media. Sa magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and a happy Saturday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, syempre, as usual, i-check more natin kung sino yung mga nakapasok sa ating top 5 commenters doon sa ating last vlog. At nandito sa listahan, ang nanguna po si Ma'am Shane Sibal. Meron siyang 72 na mga comments. Nandiyan po si Lorma Sondita. Meron siyang 29 na mga comments. Jeline Quezon. Meron siyang 20 na mga comments. Rosalinda Katubig. Meron siyang 12 na mga comments. And Lynn Gonzalez. Meron siyang 11 lahat na mga comments. Again, kasama po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan rin po natin ang ating po mga channel members. Nandyan sila si Barbara Butler, Marie Cres, Katita Dar, Cosmo Defender, Susan Torres, Eva Ponsalan, Edmond Castillejo, Gold Digger, Samuel Membrado, and Via Bibar. O sa mga kababayan ko, pasalamatan rin po natin ang ating pong mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. And also pasalamatan rin po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong nag-like, lagi rin pong nag-shares ng ating mga videos. Thank you so much. I-greet natin ng Happy 50th Foundation and 25th Tinalak or Tanalak Festival sa South Cotabato. Greetings from Rowena Salvatierra. Congratulations po sa South Cotabato. Nandyan din po ating mga early birds, yung lagi pong naunguna sa pag-comment sa baba sa ating comment section, ang ating mga suki. Nandyan sila si Mama Recres Hernandez, Lynn Gonzalez, Jeline Quezon, Rose Guevara, Emily Timaho, Masking Digma, Noni Vetti. Nandyan po si Papa Adilio, Joyful Pinay, Lolita Lopez, Sarah Bertman Vlog, Ribaya Edith, and hi to Sandy Tingday. At syempre, i-greet po natin ang happy birthday ating po mga viewers na nag-celebrate ng kanilang birthday ngayong araw. Happy birthday! Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? Well, of course, I'm hoping po na sana magandang ating gising ng umaga at meron pa tayong energetic po na aura katulad na po kay Sir Ivan. At syempre, doon po sa ating mga kababayan po na kagigising pa lang at wala pang energy, doon po sa ating mga kababayan po na kumain na kasi nga malapit na pong lunch na mga kababayan. Don't worry! Painitin ko po kagad inyong mga umaga kasi marami pong baon si Sir Ivan na mga balita. Napakainit po na balita. At syempre, hindi rin po natin kakalimutan po, mandidibang tayo ng mga fake news, ng mga ipinapakalat ng kabilang kampo at dapat na natin silang kukurtin araw-araw mga kababayan kasi sila po ay salot ng lipunan. Hey! Good morning Pilipinas! So, I think some of you na nakita nyo na po yung balita or narinig nyo na po yung balita na nagka-problema po doon sa air po mga kababayan. Diba doon po sa NAIA? Kasi nga, nagkaroon dito po ng konting problema po yung Microsoft. So, ang tinawag na mga kababayan na Microsoft outage daw or IT system mass outage ng Microsoft. So, meron pong problema mga kababayan. Kaya lang, ito kasi mga anti-Marcos, yung grupo kasi nila doon, mga tauhan po ni Digo mga kababayan at saka ni Kiboloy,
tinira kaagad yung NAIA. Bakit ganun daw lagi ang nangyayari? Lalo na itong si Jason sa Makaban, kung itong taong to tinira nila kaagad yung NAIA, hindi man nila inalam po kung ano yung cause ng issue, kung bakit nagkaganon po ng issue, nakaproblema dito po yung flight, some of the airlines Makabayan, kasi dahil po dito, nagkaroon po ng cyber incident. So nagkaroon po ng mass outage po yung Microsoft. Hindi nila inalam una Makabayan, umatake kaagad. So naintindihan ba natin kung ano yung issue doon sa airport? 'Di ba? Lahat na ng mga ahensya sa gobyerno natin or even po sa ating bahay or even tayo Makabayan, gumagamit kasi tayo ng Microsoft po ng mga products. Ano yun, Sir Ivan? Sa hindi po nakakaalam, under po sa mga Microsoft products, di ba yung Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, yung kung meron kayong kumpanya, kapag mag-meeting kayo, ginagamit nyo po yung Microsoft Teams, yung Outlook for emails, so nagka-problema Makabayan, nag-back down ho sila. Pero very unusual talaga kasi nga for how many years na Makabayan, ayon po doon sa taga Microsoft, for how many years, I think decade na yata, ngayon po nagka-issue ulit. Pero matagal na Makabayan. Kasi alam mo natin, itong Microsoft, siyempre napaka-whiter nga ito at halos po lahat ng kumpanya, ahensya ng gobyerno natin, pati po sa ibang lugar Makabayan, ibang country, Microsoft ang ginagamit po na system nila. Kasi nga yung Microsoft Makabayan, talagang maganda talaga gamitin, di ba? Napaka user-friendly siya gagamitin. Hindi lang po yung airlines nagkaroon ito ng problema. Pati po yung mga stream media companies sa ibang lugar Makabayan. Di ba binalita po yung UK? Hindi sila nakapag-play po ng balita kasi nga may problema po yung Microsoft. Yung bangko, nagka-problema Makabayan. So maraming natakot Nakita ko doon sa Facebook Makabayan. Nakita ko doon sa Facebook talagang nag-flooding yung message sa Twitter, nag-flooding. Nagka-problema ba daw ang kanilang account sa kanilang bangko, hindi makapag-withdraw. Meron pong delay sa kanilang request po sa Bangko Makabayan. Pero nagsalita na po yung bangko. Lahat ng bangko sa Pilipinas nagka-problema. So meron silang inilabas po na statement Makabayan. Pero yan po, siyempre, inaayos na ho yan ng Microsoft. But until now, wala pa rin pong statement inilabas po si Bill Gates. Kilala ba natin si Bill Gates Makabayan? But I'm sure, majority po sa inyo, mga viewers po ni si Ivan, kilala niyo po itong si Bill Gates. Pero wala pa pong sinabi si Bill Gates Makabayan. Ngayon, meron pong theory. Sabi nila, ito daw ay cyber attack Makabayan, cyber attack. Meron pong nagsabi po, itong analyst po, I think in-interview siya ng ABS-CBN, na itong issue na to ay hindi daw to cyber attack, kundi inside job Makabayan. Alam niyo po, dito ako maniniwala sa cyber attack. Bakit? Kasi hindi naman po, imposible na ma-hack po yung Microsoft. Bakit sa Ivan? Kasi nga pati nga yung White House, pati nga yung military base sa US Makabayan, di ba nahack ko sila? Merong balita niyan, I think that is 15 years ago or 18 years ago, nahack po yung military base po sa US, pati po yung White House Makabayan. So hindi malayo, kaya pong i-hack yung Microsoft. Even though napaka-strict talaga, napaka-secure po ang kanilang security Makabayan, yung kanilang cyber security, pero hindi talaga imposible kapag hackers na yung titira Makabayan. Hindi po yun basta-basta na mga hackers. Ay, lumayo So para sa akin, hindi malayo na hackers po yung tumira Makabayan. Ngayon, napalabas na po ng statement, ipakita ko sa inyo Makabayan para meron tayong idea. Kasi marami kasing medyo natakot dito, lalong-lalo na meron silang account po sa bangko na malaki Makabayan. Yung mga malaki po yung account sa bangko. But don't worry kasi kapag mayroong problema po sa bangko natin, nandiyan naman po yung Bangko Makabayan, kayang-kaya naman lang lusutan ho yan or i-resolve po yung issue na yan. So ipakita ko sa inyo yung balita Makabayan para malaman ho natin kung ano talaga yung estado ngayon, kung ano ba yung current estado ng Microsoft, pati po yung NAIA kasi nga nagka-problema po sa airport Makabayan. For more details, let's watch this. May na-monitor na system issues ang Manila International Airport Authority na nakaapekto sa dalawang local airlines sa NAIA na dulot ng cyber incident na may kinalaman sa cyber security provider na CrowdStrike. Nararanasan sa buong mundo ang outage na tumama sa ilang critical na serbisyo tulad ng mga biyahe ng eroplano, banking at operasyon ng mga kumpanya. Nagkaroon ng system crashes sa operating system ng Microsoft Windows na hinihinalang may kinalaman sa CrowdStrike.
naglabas ng abiso ang Cebu Pacific at AirAsia kaugnay sa naranasang technical issues gaya ng hindi inaasahang rebooting ng mga makina na ginagamit sa check-in ng mga pasahero at iba pang serbisyo. Bilang tugon sa sitwasyon, nagpadala na ng dagdag na mga tauhan ang NIA para umalalay sa mahabang pila ng mga pasahero. Samantala, patuloy na minomonitor ng Department of Information and Communications Technology ang nangyaring software outage. Siniguro naman ng kagawaran sa publiko na hindi sila gumagamit ng kaparehong cybersecurity provider at walang DICT systems ang naapektuhan. Okay, kung magtatanong kayo mga kabayan, Sir Ivan, bakit nahahack yung Microsoft? Yung system po ng mga ibang hacker, ginagamit po yung Microsoft. Actually, hindi po yung system po ng Microsoft, kundi system po ng Windows ang ginagamit po ng ibang mga kabayan. Pero yung mga noted talaga ng mga hackers, ang ginagamit kasi nila yung Linux mga kabayan. Di ba kilala natin yung Linux? I think that is name po. Merong name yan nauna, Kali Linux yata yan or Kila Linux, nakalimutan ko yung name Kasi matagal ko nang binayaan po yung ganyan po na mga makabayan. Yung ganun po yung mga gawain. Kasi sa Ivan, meron po kong mga kaibigan noon at included me, naging hobby rin po noon mga kababayan. Yung hacking style. Pero siyempre, hindi naman po kami ukok yung utak. Yung curious lang po. Pero marami kong may mga kilala ko noon. For example, nag-study pa ako doon sa Cebu, sa UC mga kababayan. Si Sir Ivan, isa pong IT, isa pong programmer. So, meron kong mga kilala na mga hackers mga kababayan, pero mababa ito sila, hindi sila mga kurkunto yung uto mga kababayan. Pero matagal ko nang nakalimutan po yung programming. So, iba na kasi yung nature po ng trabaho ni Sir Ivan. Pero alam ko po na Linux ang kanilang ginagamit, hindi po yung Windows. Kasi kapag Windows mga kababayan, hindi kasi siya, parang hindi siya friendly gamitin or hindi mo kontrolado yung sistema kababayan. Unlike kasi sa Linux, sila yung bumuo po ng system na yan at sila po talaga kontrolado po nila yung system na yan at hindi po kayang makita kaagad basta-basta ng ibang system. Kaya Linux po ang kailangang ginagamit ng kababayan. Diyan po sa mga black hat po ng mga hackers, yung natatago po sa mga black markets mga kababayan, di ba in-explain ko na dito, yung hierarchy po ng internet natin, yung mga hackers na sa baba po na area natin makikita mga kababayan, yung mga black hat hackers. So balik ko tayo sa issue po ng Microsoft. So don't worry, hopefully na ma-resolve ho yan within the day or baka bukas makabayan. So maging normal na po yung flow ng internet, ng airlines, ng bangko, ng mga mainstream media ng ibang lugar, pati po yung stream media po diyan sa Pilipinas kasi nga Microsoft po ang kanilang ginagamit. Okay? So siya nga pala makabayan, may nabasa kasi ako na comment doon sa ating last vlog, marami kasi tayo pong mga bagong viewers makabayan, nagtatanong sila, bakit daw yung thumbnail ko, iba daw yung intro ko makabayan, iba daw yung kanilang nakita, hindi daw kaagad yung topics na nakita doon sa thumbnail. Dito kasi sa mga bagong viewers, hindi naman po kasi ganun po na vlog si Ivan. Marami itong topic dito. Makakaasa po kayo, marami kong malalaman po ng mga balita dito kasi Ivan. Either negative or positive at saka mga fake news ng kabilang kampo. At syempre, meron po tayong mga main topics. Pag-uusapan niya lahat dito po sa ating channel. Okay? So hindi lang po yan. Madadaanan niyo po ang isa po sa topic po na nakita nyo sa ating thumbnail. Anyways, mga kababayan ko, meron pong press conference po yung taga AFP kahapon mga kababayan kasi nga hanggang ngayon nagbabakalat pa rin po itong mga gunggong talaga, itong mga taiyong utak na mga anti-Marcos. Yung tungkol po sa AFP, mga sundalo daw na nag-walk out during po sa conference, command conference daw na kasama doon si PBBM. Diba sinagot na ho yan ng taga-AFP makabayan? Na yan po, hindi lang po AFP ang sumagot, pati po yung Navy. Sabi nila, yan po ay fake news, wala pong nangyayaring ganyan makabayan. Loyal na loyal po kay PBBM ang mga military men natin. Ang napapakala ng yan, siyempre yung mga anti-Marcos. So meron silang babala makabayan. Kapag makita daw kayo na mga post na ganito, gusto nila na itag po ang Facebook account po ng Armed Forces of the Philippines makabayan para yan po ay aksyon na nila.
Kasi kapag patuloy ho silang mapakalat ng ganyan, which is yan po ay fake news, hindi po yan maganda. Magdudulot ho yan ng kaguluhan po sa Pilipinas, mga kabayan. Yes, magdudulot ho yan ng kaguluhan sa Pilipinas. Magkakaroon dito ng confusing po ang mga Pilipino, patre po dito po sa mga taong matitino kasi nga napapakalat pa rin po sila ng mga fake news. So ang request po ng taga AFP, itag daw sila, mga kabayan. Saka yan po ay action na nila or baka sila po ay kakasuhan, mga kabayan. Okay, so please don't forget, pag makita tayo ng ganito po na post, itag po yung AFP. So patuloy ito, mga kabayan. Before tayo pumunta doon sa issue po sa inilagay ko sa thumbnail natin, 'di ba? Nandun po si Jinping. Meron pong Chinese, mga kabayan. So mamaya i-connect ho natin 'yan. Una natin pag-uusapan, mga kabayan, nakita kasi ng butas po ito pong mga anti-Marcos, 'di ba? Nagpalabas po ng survey yung mga kabayan, yung survey po na Pulse Asia yata 'yon. Or no, SWS. Yung SWS nagpalabas kasi ng survey kahapon tungkol dito po sa estado ng mamayang Pilipino dyan sa Pilipinas, either sila ba ay poor or hindi, o saan sila nakategori, mga kabayan. Di ba napalabas po kahapon? Ngayon, babasahin ko muna po yung balita, mga kabayan. Sabi ito, tinatayang 16 milyong mga pamilyang Pilipino ang itinuturing ang mga sarili bilang mahirap nitong Hunyo 2024. So sabi dito sa balita kung saan ang bilang na ito ang pinakamataas na naitala mula noong 2008 ayon daw yan sa SWS. So sabi dito, pinakamataas mula 2008, self-rated poverty tumaas sa 58% nitong quarter 2 ng 2024. So ibig sabihin, mga kabayan, ito kasi ay self-rated. But take note, SWS po ang kumuha ng survey. So ilan ba dito yung respondents? So malamang sa malamang, as usual, 1,200, 1,400, pinakamataas lang kayo, mga kabayan, is 1,600. Lagi kong sinasabi dito, ang pinakamalapit po na gumagawa po ng survey, mga kabayan, yung Tanjere. Kasi kaya ho nilang magtanong po ng 6,000 pataas na mga tao. Itong SWS, only 1,200 to 1,600. So medyo mababa, mga kabayan. Hindi natin alam kung sa bang area sila nagtanong. Ngayon, ito po ay self-rated. Self-rated po poverty, mga kabayan. So ibig sabihin, kung meron pong tinanong po yung taga SWS, anong isasagot po ng isang tao? Ako po ay poor. Hindi po namin kaya po na kumain po ng 3 beses sa isang araw. Pero ang iba, mga kabayan, hindi naman lahat nagsisinungaling ho yan. Alam mo natin yan. Di ba? Amin natin yan. Marami pong nagsisinungaling na sila po ay poor, mga kabayan, para po sila ay bigyan dito ng ayuda, para po sila ay tutulungan po ng gobyerno natin. Pero sa likod ho niyan, marami pong nagsusugal. Meron po mga bisyo niyan, inom, sigarilyo, or baka yung drugas, mga kabayan. Di ba ba dyan, kung bibisitahin ninyo yung mga lugar dyan na medyo sikit-sikit, mga kabayan, yun dyan po sa mga informal settlers, kitang-kita nyo lagi, bumubungan yan sa inyo, marami pong nagsusugal dyan. Marami pong naiinom dyan. Marami pong nagsisigarilyo dyan, mga kabayan. Totoo yan. Correct ba, I'm wrong? Diba? Yan po ay self-rated. Ngayon, sinakyan ho yan ni Roque, mga kabayan. Hindi lang po si Roque, actually ang nag-post yan, nakita ko po si Roque, si Trexie, as usual, yung magunggong, mga kabayan, yung sila si Sas, nakita ko si Joy De Vera, si Jason Sai, hindi ko nakita si Jason Sai. Nakita ko si yung si taga Hong Kong, mga kabayan, si Jojo yata yon. Nakita ko sila nag-post niyan. Ngayon, sinakyan na kagad. Bakit? Syempre, kapag meron pong makita po ng post na yan, well, negative yan tingnan sa ating gobyerno, negatibo yan tingnan sa ating kay PBBM. So, titirahin kaagad po ng mga nakabasa niyan si PBBM. Yung pagiging poor ay choice naman yan. Yes, totoo lang, I know that some of you hindi pa kayo agree sa aking sinasabi. Alam ko po yan. Para sa akin, no, yung pagiging poor choice ho yan. Kapag hindi ka po magsisikap, hindi ka po hanap po ng mga diskarte, mga kabayan, na para po makakain po ang iyong pamilya, talagang masasabi mo sa sarili mo na ikaw po ay poor. Kasi po, mga kabayan, no, ihambing ho natin to sa mga taga-bukid, yun sa mga bukid-bukid na area. Pasensya, no, pag sinasabi ko na na taga-bukid, kasi nasanay kasi ako eh. Pag nandun sa taga-bukid, meaning nandun po sa bukid, mga kabayan, taga-bukid. So may kaibigan kasi ako, marami pong kaibigan sa iba na nasa bukid po. So every time po na pupunta ako doon sa bahay ng mga kabayan, well, alam nyo pa, yung sabi po ng kanilang pamilya, sabi ko, bro, pumunta ko dyan sa inyo.
Sige, walang problema bro. Punta magdala ka lang po ng noodles, magdala ka lang po ng sardinas or udong or ano man yan na wala doon sa kanilang makahabayan. Alam nyo ba, papalitan ho yan ng maraming manok. Yes, kung nandun po, ang ibig sabihin, kung yung mga tao na nandun po sa bukid, hindi sila poor makahabayan. Totoo yan, para sa akin, hindi po poor yung mga taong nandun sa bukid. Kasi experience yan ni Sir Ivan makahabayan. Nandun ako sa bukid, kayang-kaya lang kumain po anytime. Kayang-kaya lang kumain po 5 times a day makahabayan ang nasa bukid. Basta hindi ka lang mamili. At saka ang napakaganda po sa bukid makahabayan, yung mga taga-bukid, kasi hindi kasi sila ito mahilig po bumili po ng kahit ano ng mga bagay. May term yan yung may term yung makahabayan. Unlike doon sa medyo nandyan po sa mga urban o sa mga cities na kahit hindi po kayang bumili po ng ganun na klase na bagay makahabayan, pinipilit nila kahit wala silang pera. May term yan. Hindi sila ganun po na tao. Talagang kontento sila kung anong meron sila makahabayan. Ganun po ang tao doon sa bukid. Kaya hindi ko masasabi na sila po ay poor. Bakit? Kaya lang kumain po 5 times a day sa isang araw. Meron pang snacks makahabayan. Kasi nandyan na po yung mga pagkain sa kanilang mga palibot, sa kanilang mga area. So hindi sila mahirap. Ang sinasabi na po dito po na sila po ay mahirap yung nandyan po sa mga informal settlers na talagang mahilig po bumili po ng mga bagay na hindi naman kailangan or hindi talaga kailangan makahabayan at saka meron silang mga bisyo. Yun po ang mahilig na mag-self-rated sa kanilang sarili na sila po ay poor. Okay? So ipakita ko sa inyo makahabayan. Ito pong report na inilabas po ng International Monetary Fund, your IMF, kahapon meron silang inilabas po na report. Itong report na to, this is July 2024. So ano yan, Sir Ivan? Ito na po yung estado ng Pilipinas ngayon. Sabi dito, IMF, Philippines to lead ASEAN in 2024 to 2025. World Economic Outlook Growth Forecast in ASEAN and select Asian countries. Alam nyo ba na umuunlad na po yung Pilipinas? Pero yan po yung pinipilit pong tinatago ng kabilang kampo makahabayan na hindi daw nangyari na ganun pong Pilipinas. Pero hindi nila maloko po ang report ng IMF. Ang IMF, hindi na po yung Pilipinas kinakover niyan. Pati po yung China, ASEAN, Asia. Lahat makahabayan kinakover yan. May mga data silang nakukuha na ito na po yung estado ng ekonomiya sa Pilipinas. Alam niyo ba, ang Pilipinas ngayon 6.0 makahabayan. 6.0, so ang projection po dito, ang growth projection po ng IMF sa Pilipinas kapag ma-maintain ho natin yan, tayo po ay magiging number 1 sa ASEAN makahabayan. Magiging number 1 po yung Pilipinas. 6.2 ang projection growth po ng ekonomiya sa Pilipinas kapag ma-maintain ho natin. Diba dito po sa pamumuno ni PBBM, marami pong mga nagsasabi po ng mga businessman, yung mga nag-invest po sa Pilipinas from other countries at hindi lang po. Yung iba rin pong mga tao naramdaman nila na muunlad po yung Pilipinas. Yung ino-open nila ang kanilang pag-iisip makahabayan. Yung hindi sila nakaganon parang kabayo At saka pag ikaw po ayaw po yung leader natin, ayaw mo yung presidente, 'di ba? Nagiging bulag ang makahabayan. Ay wala nagawa yung tao na yan, wala talaga Kahit nakikita po na meron talaga at nagsisikap po yung Marcos administration. So ito pong estado ngayon ng gobyerno natin, ng ekonomiya natin sa Pilipinas 6.0 ayon ho yan ng IMF. At naungusan natin yung Indonesia, naungusan natin yung Malaysia at saka yung Thailand makahabayan. Isipin nyo yan dahil po yan sa Marcos admin, dahil po yan kay PBBM. Kaya nga maraming nagusto po ng mga businessman sa mga polisiya po ni PBBM. So ang projection po, ulitin na po natin, ang projection po growth ng ating ekonomiya sa Pilipinas magiging 6.2 basta ma-maintain ho natin. At sa the whole Asia makahabayan, tayo po ay pangalawa. Next tayo sa India makahabayan. Ang Pilipinas, pangalawa ho yan. Naungusan po yung China makahabayan. Tingnan nyo lang yung report, hindi po nagsisinungaling ang IMF. Bakit? International ho yan. Lahat ng mga Asian countries, ASEAN countries, kinakover po ng report na yan. So tingnan nyo, first tayo sa ASEAN, second tayo sa Asia makahabayan. So dapat magtulungan ho tayo.
Kaya nga lagi kong nanawagan dito, ito po sa mga gunggong po ng mga tao makabayan na hindi po makaintindi kasi nga siyempre ang iniiral na dito na sila daw ay sinusupil po ng ang karapatang pantao, sila daw sinusupil po ng ating gobyerno. Kaya hindi nila nakikita po at ayaw na lang tumulong sa bansang Pilipinas. Gusto nilang babagsak ang Pilipinas. Marami po mga taong naghahangad po na unlad ng Pilipinas pero sila mga salot ng lipunan, gusto lang bumagsak po yung Pilipinas makabayan. Okay, so kung maalala ho natin, di ba napag-usapan natin si Ricky Razor makabayan? Si Ricky Razor, siya po yung billionaire at saka siya po yung pangatlo sa pinakamayaman po na tao sa Pilipinas makabayan. Billionaire po si Ricky Razor. Di ba sinabi niya, kung kung nakalimutan niyo po, sabi po ni Ricky Razor, kasi nga na-praise niya, nagustuhan niya po yung panahon po ni PBBM. Sabi pa nga niya, ito daw yung panahon na maganda mag-invest sa Pilipinas kasi nagustuhan niya yung polisiya po ni PBBM. Sabi dito na si billionaire Ricky Razon praises improve Philippine investment climate under President Bongbong Marcos. Sabi niya makabayan, nag-invest naman kasi buong mundo. Pero ang Pilipinas ang isa sa pinaka-attractive ngayon. Ang investor, pag di niya gusto ang environment or potential payback ng investment, di mag-i-invest yun. So nakita niya sa panahon po ni PBBM, sa pamumuno po ni PBBM, nagustuhan niya yung polisiya ni PBBM. And hindi lang po si Ricky Razor makabayan. Nakita ko po ito pong interview po ni Ramon Ang doon sa Taps Coalition. Nakita ko makabayan talang kinuyog doon eh. Hindi lang nagustuhan po yung sinabi po ni Ramon Ang. Kasi ito po ang sinabi ni Ramon Ang makabayan. Ito po talagang sampal to sa mga anti-Marcos. For more details, let's watch this. Alam mo, ang swerte naman natin is the government is very cooperative. Especially a visionary leader like BBM. Pinatawag nga niya ako nung natapos yung public bidding, nung nanalo na ako. Sabi niya, Mon, paliwanag mo nga sa akin yung timeline kung paano mo gagawin at anong gagawin mo. Bira yan, ha? Nag-accept pa siya ng oras para pag-usapan yun. Because of BBM, the investors' confidence are very strong. Ako, tingin ko, after 2028, si BBM, mamimiss ng mga Pilipino. Oh, di ba? Masakit sa tenga 'yon. Masakit sa mata, yung sinabi po ni Ramon Ang makabayan. Masakit 'yon sa mga anti-Marcos. Tapos pinost pa nila doon sa grupo po ng Taps Coalition, sabi nila oligarchy daw oligarch daw itong si Ramon Ang. Tapos plano nilang iboboykot makabayan. Siya nga pala sa mga haters, no, sa mga anti-Marcos, kaya nyo bang iboykot ang San Miguel? Sige nga, challenge, kaya nyo bang iboykot ang San Miguel? Ay, gonggong talaga eh. Plano niya i-boycott makabayan kasi nga hindi lang nagustuhan po yung sinabi po ni Ramon Ang. Kasi ang gusto kasi nila ng mga anti-Marcos na pangit lagi ang marinig po ng ibang tao tungkol dito po sa pamumuno po ni BBM. Pero tingnan nyo, sabi po ni Ramon Ang, after daw sa term po ni BBM, ma-miss daw ng taong bayan si BBM. Siya po ay hanap-hanapin mga kabayan. Magaling naman talaga si PBBM, talagang magaling talaga eh. Magaling siya, gawa po ng polisiya, sa investments, sa ekonomiya, sa about dito po sa pagtulong niya sa mga magsasaka. Magaling si makabayan. Kaya nga, sure na sure tayo, si PBBM, after po ng kanyang term, mamimiss natin siya. Diba? So sana patuloy pa eh. Diba? Sana patuloy pa eh si PBBM, no? Para po unlad na masyado ang Pilipinas. Ngayon, bakit ko pa pinag-usapan niya makabayan? Or Sir Ivan, bakit mo pinag-usapan yung tungkol dyan? Kasi nga, gusto kong isampal makabayan dito po kay Sas Rugando Sasot kasi nanawagan siya, ipinakita niya yung report po ng taga-China na kung saan gusto kasi niya na daw yung taga-AFP tutugunan daw yung issue katulad daw sa ginawa po ng China makabayan. Kasi ang China, nakipaglaban sila tungkol dito sa climate, sa pollution. May post po yung taga-China na sila po ay lumaban dito. Yung taga-AFP nila, mga military men, nagipaglaban po sa pollution. Sabi po ni Sas na dapat daw ganito daw ang gagawin ng Pilipinas. Ngayon, dinagdagan niya makabayan. Di ba sabi niya, ganito dapat ang war na ipinapanalo ng AFP tungkol daw sa climate change. Ngayon, hinayaan ko lang yan una. Hinayaan ko lang makabayan. Pero meron siyang kasunod po na post. Ang sabi dito, the AFP should declare a war on corruption. Agree or disagree?
Ngayon, kung isipin natin, sabi niya, the AFP should declare a war on corruption. Siya nga pala, taga AFP, kung narinig niyo po si Ivan o nakita niyo po si Ivan, sabi po ni SAS na dapat daw mag-declare kayo ng war against sa mga corrupt na mga tao. Unang-unang malilitigan dito, yung mga Duterte. Correct ba I'm wrong? Kasi sila po yung napaka-corrupt mga kababayan. Napaka-corrupt na tao yung mga Duterte. Lagi niyang sinasabi po ni Digong na wala na siyang pera makabayan, na mamuhay daw siya ng simple daw. Pero paano po nakaroon ng budget ang Maisog Rally? Diba? Once ikaw po yung mag-host po, ikaw po yung funders ng Maisog, hindi naman po milyon ang pera mo kababayan. Hindi po ganun, hindi po milyon. Kasi ilang pong milyon ang kailangan po para ikaw po ay makabuo ng ganyan po kadaming mga grupo mga kababayan. Marami ho. Tingnan nyo, di ba, si Ka Eric, punta po kahit ibang lugar, inoto po yung ibang tao, kahit sila lang pupunta mga kababayan, mga vlogger, mga kanilang mga influencers po ng mga attorney, kahit saan ang pupunta. Once ikaw po yung host ng Maisog Rally, malaki po ang inyong budget. At ayaw kong maniwala na walang pera itong si Digong. Ito po ay kanyang drama lang mga kababayan. Ito po ang kanyang propaganda para po papaniwalain ang kanyang mga alipuris na poor lang itong si Digong, walang pera. Well, in fact, tinatago lang ho yan. Kaya bang tumakbo lahat ng mga Duterte mga kababayan? Do you think yung apat magsabay-sabay po na tatakbo yan, hindi mo kailangan ng bilyones? Diba? What do you think? So sila po ay napaka-corrupt mga tao na yan. So ipakita ko sa inyo, kapag ito po yung AFP, mag-declare po ng war sa mga corrupt, unang-una itong mga Duterte malilintikan. Bakit? Diba meron pong nangyari lately po sa Mindanao mga kababayan? Meron nga itong gonggong si Peebles, nakita ko mga kababayan, no? Si Peebles, hindi po siya makagit over doon po kasi sa nag-date po si PBM sa si Felisa, diba, the other day. Isa po sa napakalat po ng picture na yan, tsaka nilagyan po ng captions ni Peebles na instead daw tutulong sa mga nasalanta daw sa Mindanao kasi nga nagkabaha makabayan, nag-date lang daw ang first couple, ang first family. Yun po sinabi ni Peebles. Bakit daw pa-date pa si PBM at saka si Felisa, meron dapat tulungan daw na mga nasalanta po sa baha doon sa Davao. Babalik rin natin yan. Kung meron palang nangyari sa Davao, nasaan nga pala yung 51 billion pesos? Ano ang ginamit po ni Pulong? Anong pinagamitan po ni Pulong o saan po dinala ni Pulong yung 51 billion pesos? Bakit nagaganyan po yung Mindanao makabayan or specifically sa Davao? Diba? Dapat hanapin natin yan. Bakit po nagkaganon? Siguro kinura pa kabayan. Kinura po yan. Sige, tira pa kayo kay BBM. Tira pa kayo kay Felisa. Babaliktaran ko kayo. Nasaan ang 51 billion pesos? Ay dapat lang tayong manawagan. Dapat po tayong magtanong kasi may karapatan tayong magtanong mga kabayan. Sila lang ba ang may karapatan magtanong? Lagi lang inaakusahan ang first family. Lagi lang inaakusahan po yung mga Marcos na magnanakaw. Tayo po, may karapatan po tayong magtanong rin po sa kanila. Pulong, nasaan ang 51 billion pesos? Bakit nakaganyan po ang Davao, ang Mindanao? Bakit ganun kagrabe po yung baha dyan sa Mindanao? Diba? Tas tinitira nyo lagi ang first family. May karapatan po na mag-relax naman po minsan si PBM as si Felisa. Kasi grabe po ang kanilang trabaho. Almost 24 hours silang nagtatrabaho. Almost 24 hours silang nag-iisip paano paunlarin po ang Pilipinas. Pero kayong mga nagki-critics, kayo po mga bashes po, mga detractors, mga sala ng lipunan, anong ginagawa ninyo? Nandyan na po kayo sa inyong network. Puro lang kayo bash ng bash, wala naman kayong ginagawa. Ano ba ang natulong nyo sa gobyerno natin? Diba? Ngayon, ipakita ko sa mga kababayan, ito na po yung topic. Bakit yung nakita sa thumbnail nandun po si Xi Jinping? Nandun po, meron pong taong nagsita mga kababayan. Kasi lagi pong ibinibida ni SAS, actually hindi ko lang nak-screenshot mga kababayan. Meron siyang post tungkol sa China, na lumagaw ng China, gusto daw niya na nagagayahin daw ng Pilipinas ang China, ang kanilang ekonomiya, ang kanilang battle about dito sa corruption at saka sa pollution, dapat gagayahin daw ayon po ni SAS. Ipakita ko sa inyo, may naglabas po ng informations kung ano po yung totoong estado ngayon ng China mga kababayan. So for more details, let's watch this. Ang mga taong ito ay nag-risk ng kanilang buhay para lang isiwalat ang totoong kalagayan ng China.
Batid nila na maaari silang mapahamak kapag naglabas sila ng mga video o anumang impormasyon na hindi ayon sa kanilang pamunuan, lalo na sa kanilang presidente. Kaya mapapansin sa kanilang mga videos na nagkalat online ay hindi sila nagbabanggit ng masama tungkol sa kanilang gobyerno, bagkus inilalahad lang nila ang kanilang kalagayan. Ganun pa man ay delikado pa rin, pero sila ay sumugal para maisiwalat ang totoong kalagayan ng bansa. Gaya ng sinabi ng lalaki sa kanyang video, kung hindi raw sila magtrabaho ay maghihirap sila, at kung magtrabaho naman ay ganun pa rin, mahirap na nga, pagod pa. Kung hindi siya magtrabaho, ang problema niya ay pinansyal. Kung magtrabaho naman ay hindi lang financial problem ang meron siya, pati na rin mental issues. Babiro niyang sinabi na mas malakas pang ang kumita ang mga nanglilimos kumpara sa mga nagtatrabaho o nagnenegosyo sa kanilang bansa ngayon. Viral na ngayon ang pagbibiro ng mga tsino sa social media. Alam nilang maaari nilang ikapahamak ang pagpo-post ng mga ganitong videos, kaya idinaan na lang nila sa pagpapatawa. Pero ang pagbibiro ay humantong na sa seryosong usapin. Ang mga tao dito ay nangangailangan na ng 2 trabaho para matustusan ang kanilang pangangailangan. Ang mga negosyo ay isa-isa nang nagsasara. Ang mga empleyado unti-unti nang nauubos. Ano na ang kalagayan ng China? Bakit napakaraming video ang nagkalat na tila kailangan na nila ng tulong? Kamakailan lang ay napabalita na ang ekonomiya ng China ay unti-unti nang bumabagsak. Faltering economy ang binansag sa China ngayon. Faltering, meaning losing strength o losing momentum. Pero bakit tila itinatago ito ng bansa? Kapag nag-check tayo ng kanilang national news o maging international news ay gumaganda raw ang kanilang ekonomiya. Pero bakit iba ang sinasabi ng mga mamamayan? Ang mga investors ay unti-unti nang nawawala ng tiwala. Ang iba't ibang industriya ay halatang humaharap sa matinding pagsubok. Ang pinaka-apektado dito ay ang mga graduating students ng bansa, pahirapan ng maghanap ng trabaho at mahirap ding magsimula ng negosyo. Sinabi pa na ang mga walang trabaho ay gustong makahanap ng papasukan at ang mga may trabaho naman ay halos sumuko na sa hirap. Dahil ayon sa mga manggagawa dito, ang isang worker ay binibigyan ng trabahong pantatlong tao. Kung sila ay tatanggi ay maaari silang masibak sa posisyon. Sa nakalipas na 2 taon, ang madalas na pinag-uusapan sa bansa ay kahirapan, regardless kung ano ang pinagkakaabalahan nila sa buhay. Mga regular employee man, mga boss, mga may negosyo sa pwesto o e-commerce ay talagang dama ang hirap, except kung government employee ka. Nung nagsagawa ng isang survey upang kumparahin ang kinikita ng isang regular employee sa isang pabrika na kumikita ng 2,000 to 3,000 yuan kada buwan, ay mas malaki pa raw ang kayang kitain ng mga nandilimos. Para maidiya kayo kung magkano ito sa peso, nasa 15,000 to 20,000 pesos ang 2,000 to 3,000 yuan. Grabe naman pala ang mga nandilimos dun. Parang nasa 30k a month. Sana all. Maraming Tsino ang nagsasabing hindi na raw sila nag-iisip bumili ng sasakyan, bahay, mag-asawa at lalong magkaroon ng mga anak. Kung mag-check tayo sa mga Chinese social media ay ganito ang trend. The harder you work, the worse off you are. Ang mga Chinese ay kilala bilang magagaling na negosyante, pero sa pagkakataong ito ay halos lahat ay nagduda na sa kanilang kakayahan. Ang mga negosyo sa bansa ay isa-isa nang nagbabagsakan. Viral din ang video ng netizen na ito. Sinabi niyang kapag nagtrabaho o nagnegosyo ka ng mas maigi, ay mas mababaon ka lang sa utang kasama na ang mga taxes. Kapag mas lalo mong pinilit ay mas lalo kang mahihirapan, at kapag nilakihan mo ang iyong pangarap ay mas lalo kang lulubog. Nung mga nakaraang taon pa ay hindi na magandang magsimula ng negosyo. Pakunti ng pakunti ang mga tao sa labas dahil ang lahat ay pwede nang mabili sa online. Sinabi niya na napakahirap magbenta ng nasa pwesto. Ang mga may-ari ng tindahan sa pwesto ay nagtititigan na lang. Nag-aantay na lang silang tuluyang malugi dahil sa mga competitors. Ang mga negosyo ay unti-unti nang nag-a-adapt sa online selling. Dagdag niya na ang mga barbershop ay paunti na ng paunti ang mga nagpapagupit, pero ang mga ospital ay laging puno. Pahabol pa niya na hindi natin masisisi ang mga kabataan kung bakit naisip nilang wag na lang mag-asawa. Sa panahon ngayon, mas maigi nang humiga na lang maghapon. Ilan lang yan sa mga sinabi niya sa kanyang video. Pagpasok pa lang ng taon ay marami ng kumpanya ang nagbabawas ng mga empleyado dahil sa pagkalugi. Ang iba pa nga ay nagsumiti na ng bankruptcy.
Sa isang lugar pa nga lang sa China, sa Guangzhou, ay higit na sa 100,000 ang walang trabaho. Halos lahat sila ay pamilyadong tao na may binubuhay na asawa, mga anak at may sinusuportahang magulang. Tanong ng marami, paano na sila makakaahon sa ganitong sitwasyon? Kasabay nito, biglang dumami ang mga kababaihang nagsimulang mag-live selling at ang mga kalalakihan naman ay nagsi-apply sa mga food delivery companies. May mga pagkakataon na rin na mas marami pa ang mga taxi kumpara sa mga tao sa labas. At kapag binisita mo ang mga subway stations, ay tatambad sa iyo ang mga kabataan na nag-livestream para kumita ng pera. Pero hindi pa rin ito sustainable dahil tila mas marami pa ang nag-livestream kumpara sa mga nagbibigay ng gifts. Ang mga delivery riders naman, dahil talagang dumarami na sila, ay may pagkakataon din na wala silang makuhang kahit isang order sa isang buong araw. Nitong nakaraang buwan lang ay mas bumilis pa ang pagsasara ng mga restaurants. Ang mga stall sa mall ay hindi na kayang kunin sa araw-araw na kita ang pagbabayad sa renta ng pwesto. Ito naman ang vlog ng isang restaurant owner. Ngayong araw ay wala akong gagawin kaya naglalakad-lakad ako para i-video ang tunay na kalagayan dito. Kahit saan ka magpunta ay makikita mong bakante na ang mga lugar na akala mong galing sa gera. Ang dating masasayang lugar ay nababalot na ng katahimikan. Lahat apektado, real estate, mga construction companies, mga renovation, mga furnitures at mga appliances ay nalulugi na. Parang napakalabo ng makaahon ulit kami sa dati naming ekonomiya. Dagdag pa niya na isa sa malaking nakakaapekto sa kanilang ekonomiya ay ang pagkalugi ng real estates at ng mga construction companies. Bumabagsak ang produksyon ng mga bakal, mga simento at libu-libong tao ang nawala ng trabaho. Ang dating 80% na kumikita ng maayos at 20% ang hindi ay nabaliktad na. Nasa 20% na lang ang kumikita ng maayos at 80% na ang hindi. Ganito naman ang eksena sa mga bangko sa China. Daan-daang tao ang nagpoprotesta dahil tila ba hindi na nila makuha ang kanilang pera na akala nilang safe na nakatabi sa bangko. Umabot na sa 40 ang mga bangko sa bansa at nag-file ng bankruptcy. Tila wala ng perang umiikot sa mga bangkong ito. Kaya ang mga netizens galit na galit. Well, try nating ilagay ang sarili natin sa kanilang sitwasyon. Yung tipong hirap na tayo sa buhay at nakapag-save tayo ng kaunting pera sa bangko. Pero isang iglap ay hindi na natin pwedeng i-withdraw ang pera. Kung sa Pilipinas ito mangyari, ay makakapagreklamo pa tayo. Salamat naman dahil nasa Pilipinas tayo. Dahil kung mangyari ito sa atin, ay makakapagreklamo pa tayo at may babalik sa atin ang pera. Pero sa China ay napakalabo. Dahil hindi ganun kataas ang kanilang karapatan bilang tao, ni bawal nga sila magreklamo patungkol sa gobyerno, magreklamo pa kaya sa perang nawawala. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit maraming Tsino ang gustong pumunta sa ibang bansa at doon na lang maghanap ng trabaho o magtayo ng negosyo. Ang ganitong pamamalakad na bansa rin ang itinuturong dahilan kung bakit mas pinipili na lang gumawa ng marami ng iligal kaysa mabuhay ng patas. Sa personal experience ko rin, iba talaga ang ugali nila. Hindi ko naman nila lahat pero nang magpunta ako sa Hong Kong at Macau ay marami talagang mga Tsino ang hindi maganda ang ugali. Andyan yung sisingit sila sa pila, manunulak sa elevator, dudura kung saan-saan at uubo ng malakas kahit nasa harap ng pagkain. Uulitin ko, personal experience ko lang ito at hindi ko nila lahat. Gusto ko rin makita kung may personal experience ka rin sa kanila. I-comment mo lang sa ibaba. Ganun pa man, ipanalangin na lang natin ang kanilang bansa na sana bumuti ang kanilang kalagayan at itigil na rin nila ang kabi-kabilang pananakop. Okay, so ang vlogger niya mga kababayan, siya po si Mr. Pantas. Magaling po yan na vlogger mga kababayan. Nanood po ako lagi din sa kanyang mga uploads. Si Mr. Pantas mga kababayan. So, pwede niyo po siyang bisitahin at suportahan natin. Magaling na yan na vlogger. Okay, so dito po kay Sas. Dito po sa mga aliporis po ng mga kabilang kampo, mga tauhan po ni Digong, ni Kiboloy, na kaya no? Hey, di ba lagi yung kinukumpara ang Pilipinas sa China? Pero ang China ngayon, bumagsak mga kababayan. At isa rin po sa ating nalaman dito po sa vlog po ni Mr. Pantas na bawal pa lang magreklamo po yung mga tao against sa government mga kababayan. Bawal ka magreklamo, bawal ka maglabas po ng informations na mga pangit na mga totoong estado po sa kanilang gobyerno, sa kanilang ekonomiya, bawal pala ipalabas ng mga kababayan. Pero at least yung mga tao doon sa China ay talagang naglakas silang loob na ilabas po ng ganun po na klase ng mga informations. Sa Pilipinas kasi, kahit itong mga fake news peddlers, yung mga fake news na lantaran po, naglabas po ng mga fake news, diba hinahayaan ng mga kababayan. Meron tayong free will.
sa Pilipinas. Meron tayong freedom sa Pilipinas. Pero lagi pa rin po na sinasabi, sinusupil daw sila ng gobyerno natin. Magunggong talaga di ba? Hinayaan nga lang sila maglabas po ng fake news mga kababayan, pero kapag nandun sila sa China, hindi nila yan magagawa, di ba? So dito po sa report ng IMF sa International Monetary Fund mga kababayan, which is sa ASEAN, ang Pilipinas number 1 na po sa ekonomiya. Sa whole Asia, pang-second po ang Pilipinas mga kababayan, naungusan po yung China. So, ang ibig sabihin nito, totoo po ang report ng IMF. Kasi nga, nakikita po natin sa mga data, sa mga report, sa mga balita, bumabagsak ang ekonomiya ng China, di ba? So anyways, before tayo mag-jump po sa next topic mga kababayan, isatumar natin. Nandyan po si Sandy Tingday, Gloria Marquez, John Kuan, Haitsu LV Comanda, nandyan po si Tasky, Belinda Rogelio, Angelita Hosanger, nandyan po si Julieto Pahayahay, Nilda Arcio, Romeo Canlas. Kasama rin po natin si Daisy Hafeli, Pearl Taburda from Aklan, Ding Cristina Sordelia, Joel Millares, Ronaldo Antelion. Nandiyan po si Bloom, Caroline Campos, and hi to Gemma Sampilo Camarines. Okay, so before tayo magpatuloy po sa ating vlog mga kababayan, doon po sa ating topic sa ibang kampo ng mga fake news sa kamandidibang po tayo, ipakita ko muna sa inyo po yung good news. Siyempre, huwag natin kalimutan. May nagtanong nga pala sa ating previous vlogs, ating pong viewer mga kababayan, bakit hindi daw niya nakikita po yung good news natin? Actually, nilipat ko po medyo sa may gitna. Ang good news natin, okay? So anyways, for more details, let's watch this. Maliban sa pamahagi ng tulong sa mga apektado ng El Nino, namigay rin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng Agrarian Debt Condonation Certificates para sa Agrarian Reform Beneficiaries, kung saan naabot sa mahigit 50 milyong halaga ng utang ang napawalang bisa. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Nasa 295,000 pesos ang binubunong bayaran ng magsasakang si Ricardo para sa 1.5 hectare na lupang kanyang sinasaka mula sa pamahalaan. Aminado siya, mabigat ang kanyang bayarin. Mabigat sa pamumuhay namin na yearly ay nagbabayad kami sa land bank dahil kukunti naman ang kinikita namin doon sa lupa na yon. Kaya hirap po kami dati. Ang hinaing na yan ni Ricardo at ng iba pang mga magsasaka, pinawi ng pamahalaan. Ngayong araw kasi, sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., sinimulan na sa Ilocos Region ang pamamahagi ng Agrarian Debt Condonation Certificates para sa Agrarian Reform Beneficiaries. Ibig sabihin, ang mga gaya ni Ricardo, burado na ang utang. Naging posible ito dahil na rin sa New Agrarian Emancipation Act na pinirmahan ng punong ehekutibo noong ika-1 taon niya sa pamumuno. Sa kabuuan, nasa mahigit 4,000 condonation certificates ang naibigay sa higit 3,000 ARB. Suma total, nasa mahigit 50.5 million pesos na halaga ng utang ang napawalang bisa. Ang mga certificate na ito ay simbolo ng katuparan ng ating pangako na buburahin natin ang pagkakautang ng ating mga agrarian reform beneficiaries dito sa Region 1. Ang pamamahagi ngayong araw ng mga condonation na ito ay isang mahalagang hakbang, pasulong sa ating paglalakbay tungo sa hustisyang agraryo. Wala na kaming iniisip na babayaran. Saka wala na kaming babayaran yearly. Kaya kami nagpapasalamat sa mahal nating Pangulo. Bukod sa Region 1, sinabi ng Pangulo na may kaparehong tulong ang pamahalaan para sa katabing rehiyon, ang Cordillera Administrative Region. Ibabahagay din natin ang mahigit 70,000 na condonation din na magpapalaya sa ating mga agrarian reform beneficiary mula sa mahigit 3 bilyon piso na utang. Pinangunahan din ng Pangulo ang pamamahagi ng tulong pinansyal sa ilalim ng Presidential Assistance to Farmers, Fisherfolk and Their Families o PAF program. Nakatanggap ng tig 10,000 piso ang nasa 18,000 benepisyaryo sa Region 1. Sa kabuuan, nasa 180 million pesos ang naibigay ng pamahalaan sa mga lalawigan ng rehiyon. Bukod pa riyan ang mga farm machinery and equipment mula DA at BFAR. Gayon din ang tulong mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno gaya ng tupad ng DOLE, akap ng DSWD, at iba pa. Ayon sa aming datos, umabot sa mahigit 559 milyong piso ang naging pinsala sa buong Region 1.
kasama na ang Pangasinan, kung saan halos 20,000 magsasaka at mangingisda ang naapektuhan. Pumarito po kami upang maghandog ng konting tulong na magpapagaan sa hinaharap ninyong mga hamon. Mayroon na kaming pambili ng fingerlings at least matustusan yung pambili namin ng fingerlings, yung ano na lang, yung mga feeds na lang siguro yung ipiprovide namin. Ito na ang last leg ng PAF program matapos suyuri ng Pangulo ang Mindanao, Visayas at Luzon para umagapay sa mga naapektuhan ng El Nino. Mula sa Apayao, dumiretso si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Ilocos Norte. Ito'y para pangunahan ang ilang mga proyekto na makatutulong sa pagpapaunlad ng pagsasaka sa probinsya. Una dito ay ang pagpapasinaya ng Pangulo sa Sulvec Small Reservoir Irrigation Project sa Pasukin, Ilocos Norte na unang impounding dam ng probinsya. Inaasang makapagbigay ito ng supply ng tubig sa mahigit 700 hectares na mga sakahan sa 10 barangay. Tinataya namang higit 1,000 mga magsasaka ang mabibigyan ng benepisyo nito lalo na sa oras ng kakulangan ng supply ng tubig. As we inaugurate the Sulvec Small Reservoir Irrigation Project or the Sulvec SRIP, it is a more than 900 million peso project that includes the Sulvec Earthfield Dam, which is the first impounding dam to be constructed here in our province. Ang proyekto pong ito ay makakapagbigay ng patubig sa higit na 1,000 magsasaka sa lugar na ito. Kaya po ang mga magsasaka natin ay makakaasa na magiging mas maganda at marami pa ang kanilang aanihin. The implementation of this may have been long and laborious, but knowing how many communities will benefit and how much impact it will make on their day work, it is impossible not to be excited and happy. This project is a testament to Filipino mark of excellence which has contributed significantly to our efforts in rebuilding our nation and providing a better environment for the next generations. With the leadership and support that this administration is always ready to provide, I enjoin you to spare no effort in the execution of our other plans and projects. So let us exhibit how government works under the banner of Bagong Pilipinas. Kung gaano kabisi po yung First Family Makabayan, yung first couple for building the nation sa Pilipinas, gano'n rin po kabisi ang past administration family sa pag-iba po at paninira sa gobyerno natin ngayon. Diba? Sakto ba? Totoo naman talaga makabayan, no? Kasi nga past family administration, yung mga Duterte, kung gaano kabisi po si PBM as si Felisa of building the nation sa Pilipinas para po unlad ang Pilipinas, gano'n rin po kabisi ang mga Duterte na sinisiraan ang gobyerno natin. Kasi gusto lang po nila, ang pinaka-point na dito, ang goal nila, babagsakin po, ibabagsak po si PBM at matatanggal po sa gobyerno natin or pagiging presidente. Yan po kasi ang kanilang ambisyon, matatanggal po sa peso si BBM at saka iupo yung si Itok-Itok Makabayan. So anyways, forward tayo. Isa naman natin, nandiyan po si Othello Lim Diesto, Magalion Ortiz Joseph, Alicia Lee, IBB Alonso, Bebe Garcia, Victor Robin, Giselda Langbat, Shemezo LB, Rosalie Cartera. Itsato natin ang pamilya, Salamat, at saka Bugalion na nandyan sa Pangasinan. Okay? So mga kababayan ko, I think some of you, or baka kayo na pong lahat, na galit dito yung Isiminay kasi nga yung kanilang request na makapag-cover po sa SUNA po ni BBM, di ba dinis-approve makabayan? Di ba dinis-approve yan? Saka isa na po sa nag-post niyan, ito pong si Jason Sa. Ang sabi niya makabayan, this is 2 days ago, our SONA media accreditation for our SMNI technical people and logistics for our live coverage and streaming has been disapproved by the Office of the Speaker and Office of the President. So ngayon, ito pong post mo ni Jason Sa, syempre kasi nga balwarte lang makabayan, ang pangit lahat po ng mga comment doon. Binawala na po yung SMNI na mag-cover po sa SONA. So dinisapprove po ang request po ng SMNI na mag-cover po sa SONA. Dapat lang po makabayan. What do you think?
Okay lang ba ang ginawa po ng gobyerno natin, Office of the President, ang Kamara, dito po sa pag-disapprove po ng SMNI mga kababayan na hindi po sila magka-cover live ng SONA ni PBM? Please comment nyo sa baba, babasahin niya mamaya ni Sir Ivan. Okay yan. Para sa akin, approve na approve kay Sir Ivan. Bakit? Dito po sa ginagawa nila kay PBM, dito po sa ginagawa nila ni Elisa, nalagyan ng sinisiraan araw-araw mga kababayan. Araw-araw yan, saan man nagproprogram itong si Rocky. Saan man nagproprogram po si Kairik, si Badoy, yung kanyang attorney po ng mga gunggong na nandyan po sa SMNI, ang kanilang mga host na rin po, tumitira kay PBM. Okay lang ba sa gobyerno natin na sila ipapayagan mag-cover po sa SONA mga kaabayan? Diba? Lantaran lang sinisiraan on live sa YouTube, sa Facebook, sa social media, paninira nila puro kasi gusto nilang iangat ang pangalan po ni Sara Duterte. Malinis daw si Sara Duterte. Lagi na sinisiraan po si PBM at si Elisa at saka pati po si Speaker Martin Valdez. Do you think okay lang yan sa gobyerno natin? Diba gunggong talaga. Tapos sila ito ang mga galit kapag hindi po pinayagan ang kanilang gusto makabayan. Kapag hindi po pinayagan ang kanilang request, nagagalit sila kaagad. Sinusupil daw ang kanilang karapatan pantao. Ngayon, ipakita ko sa inyo ang vlog po ni Mike Abe Makabayan kasi dito po sinabon niya. Sinabon ang SMNI pati po yung DDS. For more details, let's watch this. Ito pong nangyari at nangyayari sa SMNI na hindi sila pinayagan na mag-cover or kasali, hindi sinali sa mga media na mag-cover sa State of the Nation Address ay isang pagpapatunay na kailanman maging aral na rin ito sa ibang grupo kung anuman at sino ang nagbabalak ng labanan ng gobyerno. Hindi pwedeng sumuko ang gobyerno. Hindi pwedeng bumigay ang gobyerno sa kahit kanino. Mga media man ito o anumang klaseng organization, politika man, business kung ano. Dahil ang gobyerno ang merong authority. Sila ang mayroong control sa batas, kapangyarihan, paano ipatupad ito, paano gawin ito, at ang higit sa lahat, ang suporta ng taong bayan sa kailang ginagawa ay mahalaga. Kaya ko ito'y binabanggit. Kasi first time po nang magsimula ang SMNI, ngayon lang sila nireject ang application for accreditation para mag-cover diyan sa SONA ng Pangulo this coming Monday, 3rd SONA ni Pangulong Marcos. Yan nga ay dahil sa ang paniniwala ng Kongreso, hindi na sila broadcaster, hindi na sila media. Dahil nga ho, tinanggal yung kailang prangkisa. At sinuspindi pa siya ng Executive Department through National Telecommunication na ang pagtanggal ng prangkisa na approve ng majority ng mga kongresista ay nakabinbin ngayon sa Senado. Tingnan natin kung gagalaw yan. Pero itong ginawa nila at paninindigan na hindi kayo media, yan ang tingin sa SMNI. Hindi kayo karapat-dapat ituring na media magko-cover sa SONA ng Pangulo, ay yan ay desisyon ng Kongreso o ng gobyerno. Dahil nakita nga nilang dapat nilang gawin yon. So pagpapatunay ito na kahit anong batikos ng mga DDS o ng kailang grupo o ng Kibuloy, Duterte Camp, DDS at kailang mga angkor, hindi apektado ang gobyerno dyan. Majority ng mga Pilipino dito at sa abroad, silent majority ay sumusuporta sa pamahalaan. Dahil nakita nga nila na halos nang magsimula ang Marcos administration noong 2022, inumpisahan na rin nila ang batiko sa gobyerno at mga personal pa. Halos 2 taon, mahigit na hindi po tinigilan ng mga mamamahayag ng SMNI noong nasa media pa sila at ngayon social media ang batiko sa Pangulo at panawagang resign BBM, bangag si BBM, kurap ang gobyerno. Lahat ng akusasyon, pulburo ng BBM, wala naman hong napatunayan. Kaya, anong gagawin ng gobyerno? Anong gagawin ng Kongreso? Paano naman i-recognize ang kanilang accreditation na sila yung media? Hindi na nga sila media kasi kung ginawa ng Kongreso na bigyan ng accreditation ang SMNI, parang sinampan nila ang kanilang sarili.
Sila ang nagtanggal ng prangkisa, tapos ngayon i-recognize nilang media organization. Aba, hindi talaga pwede mangyari. Iyon ang pagpapatunay. Pinanindigan ng Kongreso na hindi na media ang SMNI matapos na kanilang tanggalin ang prangkisa nito. At yun ang sana maintindihan ng SMNI. Kasi ngayon, ang nakikita ko at banat ng mga taga-SMNI at followers nila, pinapalabas nilang marahas ang ginawa at pagpigil daw sa karapatan ng pamamahayag. Hindi po yun ang issue. Ang issue doon, wala na kayong prangkisa, bakit naman kayo kikilalanin ng Kongreso at ng mga congressman na media organization? Wala nga prangkisa eh. Hinakalimutan nyo na ang prangkisa ay nanggagaling sa Kongreso. At sila ay may karapatang suspindihin o kansilahin ito sa oras na minakita silang violation. At nakita naman dahil sa 4 o 3 hearing ng Committee on Franchise ng Kongreso, lutang na lutang ang mga issue at ebidensya na hindi mapatunayan ng mga taga-SMNI kung papaano sila hindi dapat matawag na fake news or mga below the belt na mga batikos sa Kongreso at sa gobyerno. Yan ay tinatalakay ko po ito, walang personalan, issue lang dahil hitimong issue, hindi ito batikos sa SMNI. Ako'y nalulungkot din sa nangyari sa kanila dahil ako po 15 years yan eh. Nung ako'y nandyan dyan, hindi po nangyari ang ganyan. Walang fake news na ako'y nandyan. Walang pag-deny sa mga accreditation sa pag-cover sa Kongreso nung ako ay nandyan. Kasi hindi fake news ang aking ginagawa. At para sa inyong kalaman, hindi naman sa pagbubuhat ng bangko, ay ako ang isa ho sa mga nagsimula ng News in Public Affairs program. Dati puro religious program niya, sila lang nanonood. Pero nung magkaroon na po ng news program dyan, at ako ang anchor dyan, dahan-dahang nakilala hanggang sa kilala ito nung dumating na po yung presidential election ng 2022. Dahil lehitimong media pa. Pero after election, at nung magsosona na nung nakaraang nung 2022, nag-iba na ho hanggang sa ako ngayon umalis. Ayan ang nangyari sa kanila. Okay? So, inuulit ko, ang Estado kailanman hindi susuko kahit kaninong sektor. Ang Estado ay may kapangyarihan at obligasyon panindigan kung anong tama para sa nakakaraming Pilipino. Kaya kung meron mang katulad ng SMNI, anong grupo dyan, huwag naman sana na puro batikos, puro negative, maging aral ito sa inyo. Lalo na po kung broadcast business. Kasi pribilehiyo lang ang prangkisa. Pribilehiyo ang accreditation. Pwedeng bawiin yan, pwedeng i-reject ng Kamara, ng Kongreso. Yan ang kailang authority under the law. Constitution ang pinag-uusapan. Merong separation of power. Merong pong executive department, legislator, and judicial. Kung merong mga maling ginagawa ang Kongreso, ay di mapunta kayo sa korte. Question ninyo. Especially sa Supreme Court, kung sa tingin ninyo yung inyong karapatan sa pamahayag ay nabaliwala, di question niyo, tingnan natin. Ako naniniwala, hindi makikialam ang Supreme Court sa karapatan at obligasyon ng Kongreso dahil exclusive lang karapatan niya. So, aral lang. Alam nyo, kaya ko ito tinatalakay ilang video na dahil painit pa ho ng painit yan. Hindi titigil ang SMNI vloggers nila ng kababatikos dahil nga ho hindi sila binigyan ng accreditation. Magiging personal pa ang batikos nila. Pero ang problema kasi, hindi nila alam na hindi na sila kinikilala na media ng Estado. Hindi na media ang tingin sa kanila ng Estado. Kasi nga, puro batikos sila. Hindi naman trabaho ng media ang puro batikos at puro negative o panggugulo o destabilization or nagpapagamit sa grupo na nagpapabagsak sa pamahalaan. Bawal na bawal yan sa franchise law. Bawal na bawal yan sa mga regulasyon ng National Telecommunication dahil ang NTC, Office of the President, ang mga frequency sa radyo at TV, lahat yan pribilehiyo lang. Yan ang hindi nila maintindihan kasi hanggang ngayon ayaw nilang intindihin. Prangkisa, frequency, lahat pribilehiyo. Hindi yan obligasyon. Pag sinabing pribilehiyo, pasalamatan mo, igalang mo. Dahil pag hindi mo ginawa yon at nagkamali ka, anytime pwedeng bawiin, kansilahin. Yun ang nangyayari. So, kaya hindi sila binigyan ng accreditation dahil wala naman silang tigil ang kababanat, below the belt, BBM resign, at kung ano-ano pa. Abay, hindi naman ho magpapauto ang gobyerno ng ganon. Sila ang may kailangan, sila pa yung matapang. Sila yung kailangan, sila pa yung bumabatikos sa kanilang dapat lapitan para maresolba ang kailangan.
Okay, so i-shoutout po natin ang si Jolie Dolay, nandiyan po si Emma Flores and Riza Fraires na nandyan sa Malaysia. Nandiyan po si HMB TV, Evelyn Garcia, hi to Bert Dahang Mix Vlogs from Tandag City. Nandiyan po si Ronaldine Lamsen Anohana from Los Angeles. I-shoutout natin si Alicia, si Jenny Kagawad Lutz, and Madira Sofia at kay Phil. They are watching together from Barangay Banawang, Santa Barbara, Pangasinan. Kasama rin po natin si Aurora Mercado and family ng Mangaldan, Pangasinan. Hi to Mary Ann Florindo, Jolie De Vera from Taiwan. I-shoutout natin si Jess Tubtob from Calamba, Laguna. And hi to Erickson Tesmo Vlog from Kuwait. Shoutout daw sa kanyang pamilya na nandyan sa Barangay Gingawan, Tanawan, Leyte. And hi to all the members of INC or Iglesia ni Cristo. Okay, so yan po ang ating mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Dear God, muli, lumalapit ako sa iyo upang ipagdasal ang aking minamahal na pamilya. Hinihiling ko na dinggin mo ang aking pagsusumamo at protektahan ang aking pamilya mula sa anumang pinsala o sakuna. Naway bigyan mo po sila ng karunungan at pag-unawa upang makagawa ng mga tamang desisyon at pagpili sa lahat ng bagay. Naway alisin mo ang anumang pagkakabahabahagi at salungatan sa amin at punuin ang aming tahanan ng pagkakaisa at pagkakasundo. Naway ipalaganap mo ang kapayapaan at kagalakan sa aming tahanan. At naway ang iyong pag-ibig ay tumagos sa bawat sulok ng aming sambahayan. Papuri sa iyo. Sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo, Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video.